Huwag ipagpabukas ang kaya mong gawin ngayon. Sa isang tahimik na baryo sa probinsya, nakatira ang isang batang lalaki na ang pangalan ay Luis. Si Luis ay matalino, mabait, at masayahin. Pero may isang ugaling matagal nang nakasanayan. Ang laging sabihin ng katagang, mamaya na po, sa tuwing inuutusan. Kapag sinabi ng nanay niyang si Aling Marta na magbigay ng pagkain sa mga manok sa likod ng bahay, ang sagot ni Luis ay, mamaya na po, Nay, kapag tapos na tong laro ko sa cellphone. Kapag sinabi naman ng tatay niyang si Mang Berto na walisan ng bakuran, ang sagot ay, mamaya na po, Tay, kapag tapos na tong palabas sa TV. Sa una, parang baliwala lang ang lahat. Pero sa paglipas ng mga araw, naging ugali na ni Luis ang pagpapaliban sa lahat. Kahit sa kanyang mga takdang aralin sa paaralan, sa tuwing may proyekto ang guro, ang iniisip ni Luis ay, mamaya ko na lang to umpisahan. At sa gabi, bago ang pasahan, saka lang niya matutulungan ang kanyang sarili sa pagmamadali at madalas ay hindi maabot ang tamang pamantayan. Isang araw, sinabi ng guro ni Luis sa klase, may proyekto tayo sa Agham sa susunod na 2 linggo. Ang bawat isa ay dapat gumawa ng poster tungkol sa pagpapahalaga sa kalikasan. Ang deadline ay sa ika-15 ng buwan. Nang marinig ni Luis ang takdang araw, sa halip na simulan agad ang kanyang poster, sinabi niya sa kanyang sarili, mahaba pa ang 2 linggo. Mamaya ko na lang to iisipin. Araw-araw ay ganito ang kanyang iniisip. At sa wakas, ay dumating ang araw bago ang deadline. Nagmamadali si Luis sa kanyang kwarto. Pawis na pawis sa kahanap ng mga gamit sa paggawa ng poster. Nang dumating ang araw ng pasahan, nakita ng guro ang kanyang likha. Madungis, hindi maingat ang pagkakagawa at halatang minadali. Nang ibigay ang mga grado, si Luis ay nakakuha ng mababang marka. At sinabi sa kanya ng guro, Luis, kaya mong gumawa ng mas maganda at mas mahusay, pero hindi ka nagbibigay ng sapat na oras sa mga bagay na dapat mong paglaanan. Tandaan mo, ang ugaling mamaya na lang ay parang isang binhing. Kapag itinanim mo sa lupa, lalaki ng lalaki ang ugat at hihigop sa buhay mo kapag nakasanayan mo na. Nahiya si Luis nang marinig ito. Pero sa halip na matuto, ipinagkibit balikat lang ang sinabi ng guro. Sa bahay naman, laging naririnig ni Aling Marta ang katagang, mamaya na po, Nay, sa tuwing inuutusan si Luis. Ang mga pinggan sa lababo ay umaapaw, ang mga damo sa bakuran ay humahaba, at ang kanyang kwarto ay parang gubat sa dami ng nakakalat. Isang araw, dahil sa dami ng iniwan niyang gawain, nadulas ang kanyang nakababatang kapatid sa mga nakakalat na laruan sa kwarto. Nagkaroon ng bukol sa ulo ang kapatid. Nang malaman ni Aling Marta ang nangyari, luhaan niyang sinabi, anak, hindi lang ang sarili mo ang apektado sa ugali mong mamaya na lang. Kahit ang pamilya mo, ang mga nakapalibot sa iyo, ay pwedeng madamay sa epekto ng pagpapaliban. Kaya mong baguhin to. Luis, kung gugustuhin mo lang. Napatitig si Luis sa kanyang kapatid. Nakaramdam na matinding guilt sa kanyang ugali. Nang gabi ring iyon, nangako siya sa kanyang pamilya at sa kanyang sarili na unti-unting babaguhin ang nakagawian. Lumipas ang mga taon. Nang si Luis ay tumungtong sa kolehiyo, dala-dala pa rin ang ugaling nakasanayan sa kanyang kabataan. Kahit sa mga takdang aralin sa universidad, sa mga proyekto sa trabaho, sa mga unang taon sa opisina, ay madalas pa rin niyang sabihin sa kanyang sarili, mamaya na lang. Ngunit sa pagkakataong to, mas matinding epekto ang kanyang naramdaman. Nang dahil sa pagpapaliban, madalas siyang makaligtaan sa mga promosyon sa trabaho. Ang mga katrabaho niyang mas maagang kumilos ay nakapagbigay ng magagandang proyekto sa kumpanya. Nang dumating ang pagkakataong mabigyan ng mas magandang posisyon, nalampasan si Luis. Ang dahilan,
dahil sa kanyang reputasyon bilang taong madalas magpabukas sa mga gawain. Doon niya lubos na naunawaan ang sinabi sa kanya ng guro nung bata pa siya. Ang ugaling mamaya na lang ay parang isang binhing kapag itinanim mo sa lupa, lalaki ng lalaki ang ugat at hihigop sa buhay mo kapag nakasanayan mo na. Nagsimulang baguhin ni Luis ang kanyang ugali. Nang dumating ang mga sumunod na pagkakataon sa kanyang buhay, mas naging masipag siya sa kanyang trabaho, mas maingat sa mga taktang oras, at mas responsable sa kanyang pamilya at sa mga nakapalibot sa kanya. Sa huli, naging isang inspirasyon si Luis sa kanyang pamayanan. Isang dating batang laging nagpapaliban, naging isang lalaking responsable, maingat sa oras, at mapagmahal sa pamilya at sa kanyang tungkulin sa buhay. Sa wakas, natutunan ni Luis ang isang mahalagang bagay sa buhay. Ang oras ay parang ginto, hindi na maibabalik kapag nawala. Ang mga bagay na dapat mong gawin sa takdang oras ay nararapat lang na bigyan mo ng halaga. Ang ugaling nakasanayan sa iyong kabataan ay madadala mo sa iyong paglaki. Huwag nang hintayin ang bukas para sa mga bagay na kaya mong tapusin ngayon. Ang mamaya na lang ay parang isang bisyo. Kapag nakasanayan, madadala sa pagtanda. Ang bawat minuto ay mahalaga at ang disiplina sa oras ay ugaling magbibigay sa iyo ng matibay na pundasyon sa buhay. Narito ang ilang aral na mapupulot sa kwento ni Luis. Ang pagpapaliban sa mga gawain ay nakasasama sa sarili at sa iba. Ang oras ay mahalaga at kapag nasayang, hindi na maibabalik. Ang ugaling nakasanayan sa pagkabata ay madadala sa pagtanda. Ang disiplina sa oras ay susi sa tagumpay sa buhay. Ang pagiging responsable sa takdang oras ay nagpapabuti sa ating kinabukasan. Narito ang ilang mga tanong tungkol sa kwento. Sino si Luis sa kwento at ano ang kanyang ugali sa simula? Anong epekto ang ugaling mamaya na lang sa kanyang pag-aaral? Magbigay ng halimbawa mula sa kwento. Paano naapektuhan ang pamilya ni Luis dahil sa kanyang pagpapaliban sa mga gawain? Ano ang naging epekto ng kanyang ugali nang siya ay tumungtong sa kolehiyo at sa kanyang trabaho? Ano ang naging dahilan upang matuto at magbago si Luis? Anong mga aral ang mapupulot sa kwento ni Luis tungkol sa pagpapahalaga sa oras? Paano may i-apply sa sariling buhay ang mga natutunan mula sa kwento ni Luis? Noon ay sa araw at anino nakabase ang oras. Noong unang panahon, wala pang orasan ang mga tao. Nakabatay lang sila sa posisyon ng araw sa langit upang malaman kung umaga, tanghali o hapon na. Nang lumaon, gumawa sila ng sandayal o orasan sa araw. Isang patpat sa lupa na kapag tinamaan ng araw ay lumilikha ng anino. Ang posisyon ng anino ang nagsasabi kung anong oras na. Ang orasan sa tubig o clepsydra. Sa mga sinaunang sibilisasyon tulad ng sa Ehipto at Gresya, gumamit sila ng orasan sa tubig o clepsydra. Isang lalagyan na may butas sa ilalim at ang oras ay sinusukat sa pamamagitan ng bilis ng pagtulo ng tubig mula sa isang lalagyan patungo sa isa pa. Ang orasan sa kandila. Noong Middle Age, sa Europa, gumagamit ang mga tao ng kandila na may guhit sa gilid upang masukat ang oras. Kapag natutunaw ang isang bahagi, alam nilang ilang oras na ang nakalipas. Ang orasan sa buhangin o hourglass. Nang lumaon, naimbento ang hourglass o orasan sa buhangin. Ito ay may dalawang salamin, konektado sa isang makitid na bahagi sa gitna. Ang oras ay nasusukat sa pamamagitan ng pagbagsak ng buhangin mula sa itaas na bahagi patungo sa ibabang bahagi. Ang mekanikong orasan sa Europa. Noong ika-14 na siglo, naimbento sa Europa ang mekanikong orasan sa pamamagitan ng mga years at timbang o weight. Ito ang naging batayan ng mga orasan sa mga kampanilya sa bayan. Ang aral sa kasaysayan ng oras. Sa lahat ng panahon, kahit sa mga ninuno natin, ang oras ay itinuturing na mahalaga at dapat gamitin ng wasto.
Kahit iba-iba ang paraan sa pagbilang nito, iisa ang mensahe sa lahat ng henerasyon. Ang oras ay parang ginto, hindi na maibabalik kapag nawala. Kaya't gamitin ng tama at pahalagahan sa bawat sandali. Maraming salamat sa inyong panunood sa ating kwento ngayong araw. Sana ay may napulot kayong aral mula sa kwento ni Luis tungkol sa kahalagahan ng oras at disiplina sa sarili. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Muli, ako si Aling Tetay, nagsasabing sa bawat kwento may aral at sa bawat aral may pag-asa. Hanggang sa susunod na kwento, ingat at God bless!